we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte, dili mo tambong sa SONA ni PBBM. 200 ka falsified birth certificates gi-issue sa LCR Santa Cruz, Davao del Sur, matud sa NBI Region 11. Pangil Bay Bridge nga magkonekta sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental, hapit na ablihan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Tulo ka hepe sa Davao City Police Office ang gi-relieve o gi-assign sulod lang sa usa ka adlaw. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sulod lang sa usa ka adlaw, tulo ka hepe sa Davao City Police Office ang gi-assign o gi-relieve sa ilahang pwesto kagahapon. Sumala sa Pro 11, normal scenario lang kini sa kapulisan. Apan nagatuo si Davao City Mayor Baste Duterte nga politically motivated ang pag-ilis sa mga police personnel. Alas 8 sa buntag kagahapon adlawng Miyerkules, milingkod isip OIC sa Davao City Police Office si Police Colonel Lito Patay, human gi-assign ni Pro 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Apan human ang kapintulo ka oras, gi-relieve kini sa pwesto sa Regional Director o gipulihan ni Police Colonel Sherwin Butil. Pasado alas 8 sa gabi, nakadawat og directive ang Pro 11, gikan na mismo kang PNP Chief Police General Romel Marbil, nga i-designate isip Acting City Director, si Police Colonel Hansel Marantan. Later that evening, nigawas tong order ni Colonel Marantan as Acting City Director. Ang nagpili as Officer in Charge, ang Regional Director. Ang nagpili kung kinsa ang Acting City Director, ang National Headquarters. Pero sa regular na mga process, si PRO 11 o Regional Director, muhatag yun na siya pangalan sa City Mayor, siya ang mupili kung kinsa iyang gusto nga City Director. Hepe sa CIDG and CRC Police Colonel Marantan, una kinigi-designate isip Acting Director sa DCPO. Kay numduman nga ni adtong April 2014, gidismiss si Maranton og 12 pa ka mga pulis tungod sa pagkalambigit sa alleged antimonan rob-out ni adtong January 2013. Guilty sila marahan og 12 pa ka mga pulis tungod sa mga irregularidad sa ilang performance of duty. Human nangamatay ang 12 ka mga individual, lakip ang usa ka environmentalist nga si June Lontok. Sa matod pa, legitimate nga shootout batok sa mga kriminal. Apan napamatud-an sa NBI nga usaday kini ka-rob-out. Na-reinstate kini ni adtong 2017, human gi-grant sa Appellate Board sa National Police Commission kung napulkom ang iyang appeal. Samtang, gipasabot sa Pro 11 nga walay gahom nga makadesignate og makarelieve og station commander ang mga OIC. Maong si Police Brigadier General Torre ang nag-reassign sa mga station commander sa DCPO. Munang ang pag-relieve sa mga station commanders ng gikan kang RD. Okay. Oo. Pero si Acting City Director o si City Director, pwede na. Wala sa itubag ang Pro 11 sa sunod-sunod niya pag-relieve sa mga personahe sa DCPO. Wala ako'y mahatag na detalye sa reason nganong na ato ang nahitabo. Apan nagatuo si Davao City Mayor Baste Duterte nga politically motivated ang pag-reassign sa mga personahe sa DCPO. Gani sa iyang Facebook post, gibutiyag niini nga taas matod pa ang ranking sa Davao City sa safety, peace and order base sa usa ka survey. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang PNP National Headquarters kalabot sa reshuffling sa mga police personnel sa Davao City. Sara, sa karon wala pa'y detalye ang Pro 11 kung asa ma-reassign si Colonel Butil. Samtang nakatakda usab nga ipahigayon ang assumption of office ceremony alang kay Police Colonel Marantan. Sara.
Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Piot nga dalan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City ang gireklamo sa pipila ka mga residente gumikan sa illegal parking ug tambak nga basura. Aniya ang atong palitang barangay. Midangop sa GMA Regional TV, Cagayan de Oro Station, si Tatay Rico Raul Bulyosos, residente sa Mahogany Street sa Barangay Carmen. Iyang gireklamo ang problema sa ilang lugar, labi na sa ilang dalan. Matod pa nga hilabihan na kapiot ang dalan sa Mahogany Street, kinigumikan sa illegal parking ug pagtambak og mga basura sa dalan. Sa iyang mga gipadalang video, tataw gyud ang problema sa dalan sa lugar. Makita ang mga dump truck nga anaa nakababag sa dalan, ingon man nagkadayang sakyanan nga galisod na sa pag-agi sa mong dalan. Panghinaot ni Tatay Rico Raul nga masulbad ang ilang suliran tungod perwisyo na kini sa ilang pamuyo. Ang amo lang na tan-aw na ug ayuho na ang dalan ug mga basura para malipay kaayo ang labi ng mga residente. Tuod, giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar ug among nakita ang ilang sitwasyon. Ang 2-lane road nahimo na lamang 1 lane human nga gihimo ng parkinganan sa mga PUJ o pribadong sakyanan ang usa ka lane. Makita sab ang mga daw sinako nga mga butang nga gidamok sa kilid sa dalan. Ang problema, amo sab gipaabot ngadto sa Barangay Council sa Carmen. May pasalig kini nga ilang solusyonan ang mong problema. Pag wala yung lugar ng bantay, ilang hindi ka nang barangay, wala dito ng bantay. Ngayon ginana ang mga konsepto na pero ato ang ganda nag-atensyon. Among gisuwayan sab ang Roads and Traffic Administration nga makuhaan og pahayag apan wala pa sila mitubag sa atong mga mensahe. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga dili siya mutambong sa sona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. May komento sab kini sa naglain-laing issue sa Davao City. Ang detalye sa report ni John D. Esteban live. John D. Yara sakto ka na, no? Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga dili siya mutambong sa sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalong July 22. Gisulti niya kini ato sa usa ka event dinhi sa Davao City. No. No, I will not attend the SONA. Mao kini ang tubag ni Vice President Sara Duterte sa pangutana sa GMA Regional TV 1 Mindanao kung mutambong ba siya sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Iyaha kining gitubag ato sa inaugurasyon sa Child and Adolescent Neurodevelopmental Center sa usa ka ospital sa Davao City kaganihang buntag. Dugang pa sa bise, I am appointing myself as the designated survivor. Wala na mihatag og dugang pahayag si VP Sara labot nini. Kung mahinayon, kini ang labing unang higayon nga dili motambong sa SONA ang bise. Kini taliwala sa nagkainit nga bangi politika sa pamilyang Duterte ug Marcos. Gani kung kahinumduman ning bago lang, mi-resign isip DepEd Secretary ang bise epektibo karong July 19. Tungod matud pa niya nga dili kini pagpakita og kahinay apan alang sa kaayuhan sa mga magtutudlo ug mga estudyante. Nagparayon po daw ang meetings alang sa transition period sa bagong mulingkod nga DepEd Secretary nga mao si Senador Sani Angara. Sumala ni VP Sara, nag-request na si Angara nga personal nga makigistorya kaniya ug posibleng sa Hulyo 15 sila magpulong. Una ang turnover sa July 18. Nagpadayon kada adlaw ang mga meetings, depende sa kung kinsa ang ginapatawag ni Secretary Angara sa mga USEC, sa mga ASEC ug sa mga lain-laing strands sa Department of Education. Og very cooperative sa iyahang mga ginapangayo sa amuan ng mga data, and kung unsa man ang ilang hapong mga requests sa amua nga patabang para sa ilahang pagsulod sa new Secretary of Education. Limitado lang ang tubag sa bise, kalabot sa pagpahamtang og 10 million pesos nga reward money
sa makahatag og impormasyon sa gikahimutangan ni KOJC founder and leader Pastor Apollo Kibuloy. Right man na siguro sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrest. Duna say komento ang bise kalabot sa pag-relieve sa 19 ka pulis sa Davao City ug sa pag-ilis og 3 ka acting director sa Davao City Police Office sulod lang sa usa ka adlaw. Nakita man nato ang statement no sa ato ang mayor. Nakita nato didto nga gisulti niya na always recognize ang Davao City Police Office as a best police office dinhi sa region. In fact, dili lang na dinhi sa region because during my term twice nahimong best city police office in the country. So wala ta kabalo sa motive behind sa ingon ana pero kita diri sa Davao City we are law-abiding citizens. Sara, balikan ako itong gisulti ni Vice President Sara Duterte nga appointing herself as designated survivor. Kining designated survivor, usa kini ka US government official nga gipili nga magpabilin sa usa ka secure location panahon nga dunay mga event nga nagtapok ang mga top officials aron masiguro ang continuity sa panggobyerno ugaling mapatay o mamatay o di ba ka ma-incapacitate ang presidente, vice presidente, baka o mga top officials. Pero wala pa tay ingon ana nga posisyon dinhi sa Pilipinas pero dunay bill nga gifile ni ana ni atong 2019 si Senator Panfilo Lacson nga mag-authorize usa ka presidente nga magpili og usa ka designated survivor. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Kapin 3,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Lanao del Sur kung asa usa ang patay ug padayong gipangita ang 2 ka bata nga missing sukad niadtong Martes sa gabi. Ano ang report ni Kent Abrigana? Miabot sa 76 ang nangaguba nga balay sa Kapatagan, Lanao del Sur tungod sa grabing pagbaha sa lungsod niadtong Martes sa gabi. Sumala sa MDRMO, 22 ang totally damaged, samtang 56 ang partially damaged nga mga balay. Kapin 600 sab ka mga magbanay ang gipabakwit sa 12 ka mga barangay nga apektado sa pagbaha. Samtang, usa ka batan-ong lalaki ang gikatahong namatay nga napalgan sa lungsod kaganihang buntag. Sa Balabagan, Lanao del Sur, nagpadayon ng rescue and retrieval operation sa 2 ka bata nga nagpabiling missing human ang pagbaha sa lungsod Martes sa gabi. Kini human naanod sa baha ang ilang balay kung asa nalakip sab kaanod ang ilang amahan ug inahan. Kinsa gilayon na sab nga napalgan. Sumala sa PDRRMO Lanao del Sur, kapin 3,100 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa 40 ka barangay sa mga lungsod sa Malabang, Balabagan, Kapatagan ug Marogong. Nagpahigay na sab og clearing operation ng Provincial Engineering Office sa mga dalan nga natabunan sa lapok ug nababagan sa mga natumbang punuan sa kahoy sama sa Narciso Ramos Highway. Nanghatag na sab og hinabang ang mga LGU sama sa food packs ug ubang gamit ngadto sa mga apektadong residente. Nagpadayon ng assessment sa PDRMO sa danyos tungod sa pagbaha. Sa Davao City, gilatas gihapon sa pipila ka sakyanan kining highway sa Davao City bisan sa taas nga tubig baha resulta sa kusog nga ulan kagabi. Hinoon, gilayong mihubas ang tubig baha pag-undang sa ulan. Sumala sa Pag-asa, ang mga pag-ulan tungod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Gani, gipaklaro ni ini nga anaa pa lang sa transition period ang La Nina. Gipaabot nga mabati ang epekto ni ini sunod tuig. Sa ngayon sir, binabantayan pa rin po ang La Nina dahil posible pong umakyat yung probability hanggang 60% sa buwan po ng November. Starting November until February next year, 2025. Kaya ngayon po yung mga impacts po, unti-unti po nating nararamdaman. Although nasa transition period pa rin po tayo at nasa neutral condition pa rin po ang Pacific. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Gibutiag sa NBI Region 11 nga anaa sa 200 ka mga falsified o fake birth certificates ang gi-issue sa local civil registry sa Santa Cruz, Davao del Sur sa Chinese nationals. Ano report ni John D. Esteban. Gibutiag ni NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao nga 200 ka falsified birth certificate ang na-issue sa local civil registry o LCR sa Santa Cruz, Davao del Sur niadtong 2018 hangtod 2019. Gisulti kini sa opisyal, human marakpan ng usa ka 21 anyos nga Chinese national nga nagpasa og falsified documents sa pag-apply og Philippine passport. Usa na diha ang birth certificate nga gi-issue sa LCR Santa Cruz. Based sa mga nakuha namin na mga falsified birth certificate sa Santa Cruz, mga around mga almost 200 na birth certificate, and we're still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Katong 200, 2018 and 2019. Kini siya 2013. So, we surmise marami pa, no? Ang 200 falsified birth certificate, tanan na issue sa Chinese nationals. Gani sumala sa NBI, pipila sa mga nadakpan nga nalambigit sa illegal Philippine offshore gaming operators o POGO sa Metro Manila ug ubang rehiyon. Ang LCR sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nag-issue og birth certificate kanila. Lakip na daw ang kontrobersyal nga si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ang uban daw, business owners. Sa karon wala pay pahayag ang LCR Santa Cruz o ang LGU kalabot niini. Sumala sa NBI 11, kung mapamatudan nga nalambigit sa mong illegal nga hinimuan, ilang pasakahan og kaso ang kanhi head sa LCR Santa Cruz. Kinsa nakatakdang magretiro na karong bulana. Wala pa kiniginganlan sa otoridad kay nagparayon pa ang ilang investigasyon. In place naman yung mga batas natin. With this scrutiny na lang with itong mga documents na pinipresent. Kasi pag late registration, alam mo na, pareho nito, nag-apply sa DFA, alam mo namang hindi talaga Pilipino. Kasi he cannot speak Bisaya and Tagalog very well. So from that point lang, alam mo na, no, kung ano siya. Kauban, si Jojo Solarte sa camera, si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka 9 anyos nga batang babae ang napalgang patay sa Lamitan City, Basilan. Ang bata gituang gilugos una gipatay. Sa investigasyon sa Lamitan City Police, pasado alas 7 sa gabi adlaw Martes, nanangid kuno ang bata sa iyang igsuon nga mokuha siya og mga nangahulog nga mangga sa silingan nila sa barangay Limuok, apan wala na kini nakabalik pa. Sa Kaguol, gipangita na sa kabanay lakip silingan ang batang babae. Pasado alauna sa kadlawon adlawng Miyerkules, napalgan ng patay ang bata sa kasagbutan sa mong lugar. Diyang nakita, nakahigot sa liog niini ang gisuot niining pajama o gituong gilugos una kini gipatay. Diyang nagpaygayon na og follow-up operation ang kapulisan. Pinaagi sa usa ka witness, nadakpan ang 65 anyos nga lalaki kinsa gituang nang lugos og nagpatay sa bata. Tingkagol karod ang suspect samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa krimen. Pasakahan og kasong rape with homicide ang suspect kinsa wala na mihatag og pahayag. Gilubong na ang biktima subay sa tradisyong Muslim. Kapin 13 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa otoridad ato sa nagsunod nga buy-bust operation sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sulod lang sa 4 ka oras. Sagad sa mga sospetsado nagikan sa Zamboanga City. Dakpan ang 56 anyos nga babaeng drug suspect nga taga Barangay Kasanyangan, Zamboanga City. Human kini nakuhaan og 1 ka kilo sa gituang shabu ato sa buy-bust operation sa Purok Masigla, Barangay Poblasyon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, pasado alas 9 Martes sa gabi. Gibana-bana ang mabot sa 6.8 million pesos ang kantidad sa mong droga. Human ang 4 ka oras, dunta na say nadakpan nga laing 2 ka suspect sa usa ka buy-bust operation. 30 metros lang ang gilayon gikan sa unang operasyon sa maong lugar, alauna Miyerkules sa kadlawon. Laing 1 ka kilo na sab sa gituwang shabu nga mobalor sa 6.8 million pesos ang nakumpiska gikan sa mga suspect nga usa ka 21 anyos nga lalaki nga taga Mabuhay, Zamboanga, Sibugay ug 24 anyos nga lalaki nga taga Santa Barbara, Zamboanga City. Balog na ang 3 ka suspetsado sa Ipil Municipal Station kinsa nasuta sa otoridad nga managlahing grupo og dili magkaila. Wala na mihatag og pahayag ang mga suspect nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Matud sa PIDEA Region 9, sagad sa mga suspect nagikan sa Zamboanga City, sanglit nagikan kuno ang supplier sa mga droga sa mga syudad.
butang nga padayon nilang ginaimbestigahan. Mga iro nga gipangbilid sa mga tag-iya human ang demolisyon sulod sa military reservation sa Fort ID sa Cagayan de Oro City, gipang-rescue sa kasundaluhan og City Veterinary Office. Miabot sa 35 ka mga iro ang na-rescue sa kasundaluhan og City Veterinary Office sulod sa military reservation sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Among mga iro gipangbiyaan matud pa sa ilang mga tag-iya human ang demolisyon nga nahitabo niadtong milabay nga mga semana sulod sa mong kampo. Gilayong nakikoordinar ang 4th ID sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro aron ma-rescue ang maong mga iro. Among mga iro anaa gipahimutang sa City Pound sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Kapuso artist Gabby Concepcion og Widow's War cast Juancho Trevino nakisadya og nagpakilig sa binibining kapatagan atol sa araw ng kapatagan sa Lanao del Norte. Duha ka Kapuso stars makonsiderang lucky charm sa mga contestant. Ano ang report? Talent, elegance, and knowledge. Kinigyod ang gibida sa 14 ka mga bini-bini nga nagtigi aron makuha ang korona ug maila isip binibining kapatagan atol sa araw ng kapatagan sa Lanao del Norte. Gikan sa mga mabulugong evening gowns nga ilang girampa nga nakapawaw gyud sa mga kapataganons. Sa tunga-tunga sa mong programa, di mapugnan ang kilig sulod sa gymnasium human nga migawas na sa stage si Widow's War cast ug Kapuso actor Juancho Trevino. Sa song performance ni ini, dayag ang kalipay sa mga contestant, hasta na ang crowd. Diyang gitawag na ang 5 ka mga finalists sa binibining kapatagan. Nakurat ang tanan, diyang kalit bigawas si Kapuso star Gabby Concepcion og nahimong host sa question and answer portion sa mong kompetisyon. The municipality of Kapatagan, Lanao del Norte celebrates its 75th Charter Day, a diamond year. What can you do to help our municipality shine like a diamond, not only to the province of Lanao del Norte, but also to the rest of the world? Usa-usa dayon mihatag sa ilang nagkadayang tubag ang 5 ka mga finalist. Samtang giplaster sa judges ang masulod sa top 3 o sa kakilig performance ang gihatod ni Gabby sa crowd. Gani ang uban nakahalok pa sa multi-awarded Kapuso star. Sa katapusan, 3 ang nabilin sa contestants. Giila isip Miss Kapatagan Ecotourism si Casey Rocios, Miss Kapatagan Agritourism si Karen Isabel Cleland, samtang giilang binibining Kapatagan 2024 si Jeth Nika Gado. Gani matud pa niya daw lucky charm alang kang Jeth si Kapuso stars Juancho Trevino o Gabby Concepcion. At first, Jud, gopo mo kay sister. And this is the second time na I joined Binibining Kapatagan. Since the last 2022, I got the second rank or the second Binibini, and I've worked hard for this night to come, and maybe this is it. Alang kang Gabby, hilabihan ang iyang pag-enjoy sa naimong pageant. Labi pa nga nakahimamat gud niya ang mga contestant o ang mga kapataganon. Sa lahat ng mga contestants, thank you for joining. Para sa akin, katulad na sinabi ko kanina, panalo kayong lahat sa puso ko. Samtang dakong kalipay sab ang debate ni Juancho Trevino sa mainitong pagdawat kaniya sa mga kapataganon. Ang role ko dito ay si Sergeant Abdul, and I play the lead investigator of the show or the series. So, ayun, tingnan natin kung ano magiging mga twists and turns dun sa very interesting na kwento na yun. Ikaw ba pumatay? Oy, hindi ko alam. Tingnan natin. Hindi ko rin alam. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV.
One Mindanao. Gitayog og magnitude 7.1 galinog ang Palimbang Sultan Kudarat kaganinang buntag nga nabati sab sa ubang lugar sa Mindanao. Nanggawas ang mga empleyado sa Alabel Municipal Office sa Sarangani diyang nabati ang pagtayog kaganina. Kinihuman na sinati ang intensity 3 nga pagtayog sa pipila ka lugar sa Sarangani Province. Alas 10:13 sa buntag kaganina diyang nitayog ang magnitude 7.1 nga linog kung asa natala ang epicenter sa southwest sa Palimbang Sultan Kudarat. Tectonic ang origin ini o gipaabot ang mga aftershock. Nasinati ang intensity 4 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, intensity 3 sa Mati City, Davao Oriental ug Glan, Sarangani. Nabati sab ang intensity 2 ug 1 sa managlaing lugar sa Davao Region ug Soxargen. Hinoon, walay reported damage ang mga LGU sa Jas, Mati ug Glan atol sa linog. Gisulod og kawatan ang usa ka tower site sa usa ka telecommunications company sa Digo City, Davao del Sur. Usa sa tulo ka mga kawatan nadakpan. Sa investigasyon sa Digo City Police, nagpahigayon og inspeksyon ang roving guard sa buong tower site nga naimutang sa puro kalubihan sa Barangay Kugod, Digo City alas 3 Miyerkules sa kadlawon. Sa dihang naabtan niini ang tulo ka mga lalaki sa taas sa tower nga gitanggal na ang baterya ug malampusong nakuha kini gikan sa data cabinet kung asa kini naka-install. Hinoon man ang pusong nadakpan sab sa miresponding kapulisan ang usa sa mga sospek apan nakasibat ang lahing duha ka sospek nga miambak sa pader sa maong tower site. Nagpabuto pa kuno og pusil ang mga sospek ato sa pagsibat sakay ang usa ka motorsiklo. Gipasakaan na og kasong robbery ang nadakpang sospek nga wala na mihatag og pahayag samtang padayon ang pagpangita sa lahing duha ka kaubanan niini. Kaping libo ka partisipante gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod ang nagtapok alang sa World Shooting Handgun Qualifier Competition nga gipahigayon sa Davao City. Ano report ni John D. Esteban. Kapaspas. Kahanas sa pag-igo sa target. Mao kini ang gisukod ato sa tulo ka adlaw nga World Shooting Handgun Qualifier Competition nga gipahigayon sa Ballistic Firing Range sa Maa, Davao City ug natapos adlawng Domingo. Gisalbutan kini sa kapin libo ka professional shooters gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Ang purpose nito is para makita kung sino yung mga top shooter natin sa Philippines na ipapadala natin sa World Shoot South Africa. Usa sa mga misalmot mao si Edsel Gino. Kinsa ning maguhay lang nakasungkit og silver medal alang sa nasod sa usa ka international shooting event. Sumala niya nga unta mas masuportahan pa ang mga shooters labi na ang mga miyembro sa Philippine team. Kailangan natin ng budget, so sana makatulong din yung government kasi hindi kami part of ng PNSA na from government yung budget. So kanya-kanya kaming bayad. So sana makatulong din ng government na magkaroon kami ng budget for the sport dahil medyo pricey ang mga gamit namin. Sa Team Davao, usa sa mga representante si Don Soriano. Misalmot sab ang taga Cagayan de Oro City nga si Luciano Tagbo. Ang iyahang 13 anyos nga anak musalmot sab sa usa ka shooting competition sa Indonesia karong Setyembre. Pirmi usab daw niya ang ginapahimangnuan ng anak sa saktong paggamit sa pusil. Hindi pwede na paglaruan yung mga baril kasi puputok yan. Kailangan yung baril nasa tama yung posisyon. Hindi mo pwede na itutok sa mga kahit saan-saan, lalo na dito sa firing range. Ang pagkuputok baril, dili basta-basta o kinahanglan og pagbansay ug ang pagkuha og mga saktong dokumento una makaangkon og baril. Yun ang first priority sa lahat, yung gun safety. Ako as a coach din, so yun ang una kong tinuturo, paano hawakan ng baril, paano i-treat ang baril, at the same time, paano gamitin yung baril. I-priority ang safety and discipline. Ang maong shooting competition ang gikonsiderang pinakadako sa Mindanao. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gagkong papremyo ang nagatang alang sa mga makadaog sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Nagpaday ng bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA sa Cagayan de Oro City. Paray lang sa paghulog sa inyong entry sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso Kasiyahan Panalo. Bulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos
GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahi ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.